Maraming salamat po sa pagtangkilik ng ating video. Hinihikayat ko po kayong mag-like and subscribe para ma-update kayo sa susunod na nakabanata. Tara at umpisahan na natin. Nanigas ang ngiti sa mukha ni Samantha habang nagiging awkward at bagsak ang maganda niyang mood. Pero nanatiling kalmado at confident si Lily. Tumayo siya at ipinakilala si Daryl. Ito nga pala si Daryl. Kasal na kaming dalawa. Oh. Siya pala ang manugang mo, Samantha, I see. Mukhang isa naman siyang disenteng lalaki. Saan ba siya nagtatrabaho? Tanong ni Melanie. Sa isang kumpanya, kalmadong isinagot ni Daryl. Alam niya kung ano ang gustong mangyari ni Melanie pero wala pa rin siyang pakialam dito. Anong company? Ano rin ang posisyon mo roon? Nakangiting tanong ni Melanie na para bang nagka-care siya rito. Walang pag-aalinlangan namang sumagot si Daryl ng, isa lang akong pangkaraniwang office boy. Ah. Isa ka lang palang office boy. Isip ni Melanie. Matapos niyang sabihin ito, makikita ang kaunting inis na nagpakita sa mga mukha ng tao sa kanyang paligid. At agad na natuwa rito si Melanie na nanonood sa pagbabago ng kanilang mga reaksyon. Okay na ang pagiging isang office boy. Okay lang din kung hindi naging ganito kaganda ang iyong trabaho. Napakatalentado ng iyong asawang si Lily, kaya wala ka nang magiging problema kung mananatili ka lang sa inyo. Sabi ni Melanie. Halatang-halata ang sarcasm na ibinibigay nito na nakapagpadilim sa itsura ni Samantha. Kasalanan itong lahat ni Daryl. Hindi ba niya alam ang kanyang posisyon sa pamilyang ito? Iniisip niya ba na okay lang para sa kanyang sumabit sa mga ganitong okasyon para ipahiya ang buong pamilya namin? Isip ni Samantha. Maging si Lily ay nagpakita ng kakaibang ngiti sa kanyang mukha habang nagsisisi sa pagsama niya kay Daryl sa lugar na ito. Dito na biglang tumayo si Melanie kasama ng kanyang baso at nakangiting sinabi na dahil nagtitipon-tipon na rin tayo rito ngayong araw, mayroon sana akong gustong ipaalam sa inyo. Ikakasal na ang aking anak at ito naman ang aking magiging manugang. Isang binata ang tumayo sa tabi ni Daryl at buong respetong sinabi na, hello sa inyong lahat, ako nga po pala si Jimmy, at ako rin po ang kasalukuyang chairman ng Mile End Corporation. Wow! Dito na biglang napuno ng pagkamangha ang buong dining area. Mile End Corporation. Ito ba ang kumpanyang kilala sa foreign trading? Isa itong napakalaking corporation. Exactly. Naririnig kong malapit na rin daw itong isa publiko. Isa itong napakalaking corporation na humahawak ng napakarami nitong branches sa iba't ibang mga city sa ating bansa. Kaya napaka-impressive para sa amin na maging chairman ka ng isang corporation sa napakabata mong edad. Gaya nga ng nabanggit ni Melanie kanina, kababalik-balik mo lang dito galing sa abroad matapos mong gumraduate roon, ba? Oh Melanie, napakaswerte mo talaga para magkaroon ng ganito kagaling na manugang. Napuno ng papuri at pagkamangha ang buong dining area habang namamanghang nakatingin ang lahat kay Jimmy. Natuwa rito ng husto si Melanie na nagmalaki sa kanyang manugang. Kasabay nito ang pagtingin niya kay Samantha habang nag-iisip ng ano naman kung mataas ang narating ng iyong anak. Kahit na hindi napantayan ng anak ko ang anak mo, nakahanap naman ito ng mabuting asawa. Nang mapuno ng papuri ang buong dining area, ikinaway ni Jimmy ang kanyang mga kamay at nagpapakumbabang sinabi na, sa totoo lang, hindi pa rin madali ang pagiging isang chairman. Mayroon nga tayong kasabihan na with great power comes with great responsibilities. At sa dami ng libo-libong staff na nagtatrabaho sa aming kumpanya, hindi na ako nagkaroon ng libreng oras. Pero mabuti na lang at umaabot ng ilang daang libo kada buwan ang natatanggap kong sweldo. Huminto siya sandali at nakangiting lumingon kay Melanie, sa susunod na linggo na po pala ang kasal, tita. Nagpareserba na ako ng isang Mercedes-Benz S-Class para gamiting bridal car. Isang Mercedes-Benz S-Class. Isip ng mga tao sa loob ng dining area. Muling umingay ang lahat sa loob ng dining area. Saan kaya ako makakakita ng ganito kaperpektong manugang, isip ng lahat. Tumango naman si Melanie na nagpapakita ng pinakamataas na ngiti sa lahat. Good, good. Kasal mo naman iyan, kaya ikaw na ang bahala. Sa totoo lang, transportation lang ang tingin ko sa mga sasakyan. Hindi nila kailangang maging magara. Pero didirektahin ko na rin kayo na habang pamahal ng pamahal ang isang sasakyan ay mas pakomportable ng pakomportable ang mga ito. Tango ni Jimmy habang natutuwang dinadagdagan ang kanyang mga sinabi.
Matapos nito, tumingin si Jimmy kay Daryl at nagtanong ng, "Oo nga pala Daryl. Ano nga pala ang sasakyan mo?" Bago ang reunion, sinabihan na ni Melanie si Jimmy na bigyan siya nito ng napakagandang impresyon at atakihin ang imahe ni Samantha sa harapan ng lahat. Kaya para matuwa si Melanie, hindi pinalampas ni Jimmy ang anumang pagkakataon para maliitin si Daryl. Dahil isa lang namang nakikitirang manugang ng mga lindon si Daryl, ang dapat lang gawin ni Jimmy ay ipakita kung gaano ito kawalang kwenta. Pero nanahimik lang dito si Daryl at nakangiting tumango kay Jimmy. Hindi ito syempre pinalampas ni Jimmy. Kaya buong puso itong ngumiti ng dahan-dahan at muling nagtanong ng ano kaya ang sasakyang minamaneho mo Daryl. Sa mga sandaling ito, agad na nagsitingin ang lahat kay Daryl. Kitang-kita ang inis sa likod ng mga ngiting ipinapakita nito kay Daryl. Dito na agad nagdilim ang itsura ni Samantha. Tuluyan na akong ipinahiya ng walang kwentang ito na nakasakay lang sa walang kwenta niyang electric bike. Kaya paano niya sasagutin ang tanong na yon, isip niya. Ano ang sasakyan ko? Naniniwala talaga ako na ang silbi lang talaga ng sasakyan ay para makarating ako sa malalayong lugar, kaya naisipan kong bumili ng isang pangkaraniwang sasakyan, isang Audi R8, sagot ni Daryl na nasa ilalim ng matinding pressure na nagmula sa tingin ng lahat. Hindi siya nagkakamali rito. Ang isang Audi R8 ay isa lang entry-level na sport car kung ikukumpara sa nagagandahang mga sports car sa buong mundo. Pero hindi pa rin ito matatawag na isang pangkaraniwang sasakyan. Wow! Muling nabalot ng ingay ang buong dining area. Hindi makapaniwalang tiningnan ng lahat si Daryl na para bang hindi nila narinig ng malinaw ang sinabi nito. Nabulunan din sa iniinom nilang tsaa ang maginang sina Samantha at Lily. Paano niya nagawang sabihin ang bagay na ito? Ipinahiram lang sa kanya ng kanyang boss ang sasakyang ito, kaya paano niya nagawang sabihin na kanya ito? Napakakapal talaga ng mukha ng isang ito. Isip ng mag-ina. Natigilan dito si Jimmy. Isang Audi R8. Nasa $2 million ang asking price nito. Nagkukunwari lang kaya siya. O Samantha, napakabuti mo talagang biyenan para bilhan ang iyong manugang ng isang mamahaling sasakyan, ngiti ni Melanie na nakabalik na mula sa kanyang pagkagulat habang nanglalait kina Daryl at Samantha. Siyempre, hindi siya naniniwalang makakabili si Daryl ng isang Audi R8. Kaya siguradong isa itong regalo mula kay Samantha para pagandahin ang kanyang imahe sa harap ng lahat. Sa bagay, isa lang namang walang kwentang basura si Daryl. Walang ipinakitang emosyon ang hindi sumasagot na si Samantha. Pero si Daryl naman ang kalmadong sumagot para sa kanya, hindi ito bigay ng aking biyenan. Ibinigay ito sa akin ng aking boss. Haha! Nagpapatawa yata ang isang ito. Sinubukan ng lahat ang kanilang makakaya para mapigilan ang kanilang pagtawa. Pero hindi na ito napigilan ng ilan sa mga babaeng sumabog na sa katatawa. Napakagaling talaga magbiro ni Daryl. Hindi naman pala sa kanya ang sasakyang ito. Haha! Isa ba siyang komedyante? Nakakatawa! Isip ng lahat. Dito na nagdilim ng tuluyan ang mukha ni Samantha na umabot sa punto na gusto na lang nitong magpakain sa lupa. Pero hindi pa tapos si Daryl sa pagsasalita. Sa totoo lang, sa akin na ang sasakyang ito ngayon. Ibinigay ito sa akin ng aking boss matapos niyang ma-impress sa naging performance ko sa kanyang kumpanya. Ano? Bakit naman magagawang bigyan ng isang boss ang kanyang empleyado ng isang Audi R8? Nagulat at nagtaka ang lahat sa sinabing ito ni Daryl. Maaari ko bang malaman kung saan ka nagtatrabaho para magkaroon ng ganito kagandang mga benepisyo? Tanong ni Jimmy. Tumingin lang sa kanya si Daryl na may walang pakialam na mukha. Isa lang itong maliit na kumpanya. Hindi rito nakumbins si Jimmy, pero ayaw na niyang ituloy pa ang topic na ito dahil sa sobra-sobrang pagsisinungaling na ginagawa ni Daryl. Ngumiti ng bahagya si Jimmy at naglabas ng siyang mamahaling box na kanyang ibinigay kay Melanie. Pasensya ka na tita dahil palagi akong busy kaya hindi na kita nabibisita ng madalas. Maraming salamat sa pagtitiwala mo sa akin para sa iyong anak. Sana tanggapin at magustuhan po ninyo ang maliit na bagay na ito mula sa akin. Oh, huwag kang magalala. Isa tayong pamilya. Bakit mo kailangang maging ganito kabait? Nakangiting sinabi ni Melanie na parang naging isang namumukadkad na bulaklak habang tinatanggap ang regalo. Ano ang laman yan, Melanie?
Oo nga, ipakita mo na sa amin. Nagtatakang nagtanong ang ilan sa mga tao na punong-puno ng paghanga sa kanilang mga tingin. Tuwang-tuwa namang binuksan ni Melanie ang box kung saan nakita niya ang mga ilaw na nagningning sa kanyang mga mata. Nang tuluyan na niya itong mabuksan, isang mahabang Chinese dress na punong-puno ng mga mamahaling bato ang nakita ng lahat. Wow! Sa loob ng isang iglap, agad na umingay ng husto ang lahat sa buong dining hall. Napakaganda talaga nito. Totoo ba ang mga batong ito? Grabe! Isa itong kilalang international luxury brand. Nakita ko ito sa isang international fashion show sa TV 2 araw na ang nakalilipas. Isang supermodel din ang nagsuot nito roon. Hindi ito mura, sabi ni Melanie kay Jimmy habang pinapanood ng mga napapapigil hiningang tao sa paligid. Iniling naman ni Jimmy ang kanyang ulo at ngumiti. Wala lang ito, $200,000 lang ang bili ko riyan. $200,000. Wala lang iyan para sayo. Tuluyan nang nablangko ang lahat ng mga babaeng nasa loob ng dining hall. Isa itong international luxury brand na isinuot din ng isang supermodel. Kung magkakaroon lang sila ng isa nito. Walang nagawa maging si Lily kundi mamangha sa kanyang nakita habang nagdidilim pa lalo ang mukha ni Samantha. Habang nakatingin ang lahat kay Melanie at sa natanggap nitong regalo, nahihiyang sinabi ni Melanie na, "O Jimmy anak, hindi ko ito matatanggap. Masyado itong mahal at masyado ring revealing para sa akin. $200,000 lang naman iyan tita. Paano yan naging mamahalin? Bagay na bagay nga ito sayo." Sabi ni Jimmy. "Sige kung ganoon ka kapilit. Tatanggapin ko na ito." Sabi ni Melanie habang hinahawakan ang dress at itinatago ang pagpapakita ng nararamdaman niyang pagkasabik sa kanyang mukha. Sa totoo lang, para na ring anak ang turing ko sa aking manugang. Masyado siyang mature, maasahan, hindi gaya ng iba riyang puno lang ng kasinungalingan. Pinipigilan na ni Samantha ang kanyang galit mula kanina. Kaya nang sabihin ito ni Melanie, narating na ni Samantha ang dulo ng kanyang pagpipigil. At nang makita niyang humihigop si Daryl ng tsaa, na parang walang nangyari, hindi na napigilan pang manginig ni Samantha sa sobrang galit. Nagawa pa ng walang kwentang basura na itong uminom ng tsaa sa ganitong oras, isip ni Samantha. Gustong-gusto nang umalis ni Samantha sa lalong madaling panahon. Kung nagustuhan mo ang mga ganitong video, huwag mong kalimutan mag-like and subscribe. Panoorin mo na rin ang mga naunang kabanata para lalong maubos ang oras mo.